Hindi ko akalain na magkakaroon ng problema kahapon since naka-band aggregation yata ito, no? Kumbaga band aggregation, combination, combine sila ng 2.4G tapos 5G Wi-Fi. So na-disable ko na po yung 2.4, so wala na 2.4 Wi-Fi. So naka 5G Wi-Fi na lang siya. So actually nilipat ko sa bandang gitna yung Wi-Fi router. So nilipat ko na po yung Bugso Bugso 2024. So okay, pakita ko muli ito ayan, nasa bandang entrance. So okay, mag-speed test tayo sa ito po siya. So okay, speed test tayo. So silikon natin muna yung kung ilan nakakonekta sa Wi-Fi router. So far nakalima pa lang since konti pa nakakaalam na Wi-Fi password or inibigyan natin. So ginagawa yung Wi-Fi. So okay, speed test tayo. Ayan. Tapos yung upload nasa 11 Mbps. So 10 Mbps. Okay, lipat tayo sa bandang gitna. So kita ng portion. So actually sa banda ron yung Wi-Fi router. So ayan, nakasa itaas ng water, ano to? Air condition ba yun? So okay, speed test tayo. So far okay naman. So para bang same lang, no? Pero nasa ano yan, sa 4G pa lang yan. Hindi pa siya naka 5G. Kahapon naka 5G signal tayo. So okay, silikon natin yung dashboard. Then tama, naka 5G, ay naka 4G. Since kahapon naka 5G yan. So far so good. Okay pa rin yan, naka 4G. So okay, punta tayo sa banda dito. Okay. Ito para malako difference dito eh. Okay. So subukan natin mag-speed test banda rito sa gilid. So kumbaga nasa gitna ng portion yung Wi-Fi router. So for so good, okay naman, nasa 100 plus pa rin or going up sa pwede maging 100 to. So okay, halos pantay lang din. Kahapon kasi sa bandang tech boot yung naka So far so good, okay naman siya. So pang free wifi sa mga guests, tapos sa ibang other staff ng rentag at mga nasa tech boot. So pakita ko muli yung tech boot.
kung saan yung kahapon ay nakapwesto. So dati dito nakapwesto. So ngayon nilipat ko siya banda rito. So punta tayo dito at papakita ko na yung mismong wifi router. Okay naman siya. So kaya contact tayo ng last speed test. Okay, pala good for free wifi sa mga guests, tapos sa mga staff. Okay. So, palagay ko kapag dumami to medyo mabagal yata. Pero every time, check ko ito speed test. So, okay, so far, okay naman siya. Ako lang medyo di ko akala may problema sa mga ibang staff na di makakonekta. Kasi naging 2.4 yung kaninang sagap. So, okay, since so naka-disable na mismo 2.4 wifi, naka-off, tapos naka-enable na mismong 5G wifi. So, lahat ng nakakonekta sa mga guests or staff, konektado sila sa mismong 5G wifi. Okay mga bossing, magbulat ako meron nagpalala mo, hindi ko alam kung sino, pero maraming salamat sa kanya. So, ito nga pala yung wifi extender, model RE215. So, sa awa ng Diyos ay nagamit ko na siya ng maigi. So, ito nga pala yung dashboard. So, yung client ay since mahina dito sa portion na to sa bandang stop ng isang stop ng office stop or dito sa rental. So ito mga desktop or laptop, mga ano to siguro 2.4 lang talaga yung kanilang sasagap na naka single band. So di sila naka dual band, so kaya nasa 2.4G ang kanilang sagap. So okay, mag speed test tayo. So naka-connected ako sa 2.4. So subukan natin, i-compare natin sa speed test. Okay, very tested yung yung RE2115. So okay, lipat tayo sa sa Suncom na 2.4. So ayun, pakita ko muna yung area ko. So ayan. Ito yun, para bang welcome booth or registration booth, which is may mga laptop na or desktop na pang 2.4 lang. Di sila nasasagap ng 5G na wifi. So okay, punta tayo sa Suncom 2.4. So i-compare natin siya. So okay.
napabalita ko sa mga ganitong 2 Mbps na di-disconnect sila. So looks okay, nasa 2 Mbps, pero mukhang mas stable yata kapag merong extender. Okay, subukan natin yung 5G na Wi-Fi. So nasa ano tayo sa Suncom 06 na 2.4. So punta tayo sa pinaka 5G. Ito yun. Ay, mali. O, unahin natin itong extension. So rental extension. So pumapalo siya ng 95 Mbps. So guys, punta tayo sa mismong Suncom 5G. Ito yun, yung small rental. So nasa Suncom tayo ngayon, hindi na siya extension. So okay naman din. So 90, ngayon naging down siya sa 76. So ito yung yung Suncom 06 na 5G. So okay. So okay, since na-tested natin yung 2.4 tapos 5G na Wi-Fi, so punta tayo sa labas. So nalabas tayo since wala ko mahina din dito kapag walang extension. So wait, tayo dito sa humina kanyang Wi-Fi range ng Suncom. So siguro subukan natin 2.4 na extension. Okay, subukan natin mag-speed test. 2.4 extension. So okay na okay to. Pwede sa mga nagbo-book ng Grab dito sa labas, Grab taxi or Joyride. Marami ako napapasin dito kanina, nagagrab ng pauwi. So okay, subukan natin yung 5G extension. So nasa 2.4, tapos rental extension. So okay, sa rental extension, looking good pa rin. So okay, sa all right.
Okay, tested yung ano, RE21215 or RE215. So, okay, bisitahin natin yung ano, ilang nakakonekta sa mismong Suncom natin. So, sukat natin to. So far so good, nasa ano, 45 clients. So connected sila sa Suncom o kaya itong teka, lagin natin mismo ano, TP-Link 45. So magkabukod kasi yun eh. Okay, 45, tapos 46, 47, 48, 49. So tumalabas mga 49. Ayun, may mga nadi-disconnect. So average mga ano to, kakayanin to yung Wi-Fi router ko or Suncom 06 ng mga 50 clients. So base itong sa Suncom 06 na ano, base sa specs, umabot siya ng ano 100 clients na pwede makakonekta. So okay, tested po yung ano, yung Wi-Fi extension natin na RE215. So ito po siya. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at so sa awa ng Diyos na-resolve na agad yung mismong problema. Kasi sa staff medyo problema sa 2.4G. So hindi sila makakonekta sa mismong 5G na Wi-Fi range. So makakonekta sila sa 2.4. So okay, tested po talaga na ano. So recommended ko mabili nyo ito, yung RE215. Malita ko nasa ano to eh, nasa 1,000 lang yata or 800 sa Shopee. So okay, tested na po ito. Maraming salamat po at paano po. Ako muli si Mr. Ramos at sa Facebook account ko na si Rolly Valdres.